Itong si witness, si Del Campo, sinasabi niya professional na uupo ka lang sa silya sa loob ng aircon na kwarto. Hindi ka na mag-a-analyze, hindi ka titingin sa mas matibay na concrete evidence sa labas. With respect, baka overwork sila, baka kulang sila sa oras, o baka lazy, o I don't like to use those words, no? Pero kung professional ka at hawak mo yung ganyang kasensitive na auditing unit, medyo tibay-kabayan mo naman ebidensya mo. Huwag yung puro papel-papel lang na nasa loob ng aircon room na walang connect sa reality sa labas. Opo. Opo. Kasi Opo. Yung sasabihin ko po ay hindi niyo maririnig sa iba, no? Dahil ito po yung with due respect sa kay witness Tylin Del Campo ng Commission on Audit, no? Sinabi niya yung standard of maaresto kung sino man ang NPA na yun. Sabi niya po, dati nagtrabaho ako sa Office of the Presidential Advisor on Peace Process. Yung pag-arrest ay nasa lower rank ng success. Ang mas mataas na level of success is na-convince mo yung rebel to surrender without arrest. Surrender peacefully without arrest. So, kung ang patihan ni witness, dapat ma-arresto mo bago maging successful, medyo mali po yun. Kasi po, mas maganda nga nakausap mo peacefully. Kusang loob, sumuko yung rebelde without arresting the rebel. So, kumbaga, pwede yung funding for preventive rather than curative. I-prevent mo yung dapat iwasan imbes na i-cure mo yung problema na ikukulong mo yung rebelde. Yun yung measure of success. No? So, definitely, ito yung matalinong bata na attorney na Attorney Ferrer. No? Ayun. Ang nakikita ko doon, parang itong matatanda katulad ko at si due respect kay Attorney Lorna Capunan, idol ko yun ha. Pero nagtataka ako, siyempre pagka naiisahan ka ng bata, huwag kang pikon. Huwag mong papalawin sa puwet, no, yung bata na mas matalino sa'yo. No? So, yun yung napansin ko sa hearing kahapon, parang na-personal na yung idol ko na si Attorney Capunan. Na-personal na siya dahil dinadaig siya ng bata. So, yun lang po ang comment ko, no? Sana yung susunod na hearing wag pikon. Kasi tama lang naman yung objection ni Attorney Christian Ferrer. Opo. Pero anong dating po sa inyo na yung palang the way sila mag-evaluate itong mga auditor na ito doon sa mga dokumento ay nakabatay po sa kanilang professional, yan gamitin natin yung termino, professional interpretation po nila o opinion pagdating dito nga sa mga dokumento ng pangalawang Pangulo patungkol nga sa paggamit doon sa confidential funds. At sinasabi pala na wala palang specific, tama ba Attorney, na nakalagay doon sa joint circular kung papaano dapat i-evaluate ang mga dokumentong ito? Kasi na-confirm kahapon na batay lamang sa kanilang mga personal na interpretation. Yan ho ba, kung sa batas ho ba natin ay yan ho ba reasonable? Makatwiran ho ba mga ganyang pagbubusisi sa mga dokumento o sa mga resibo na tinatalakay dyan ngayon sa impeachment trial? Hindi siya makatuwiran eh. Kaya nga sineperate yung ICFAO, yung separate unit sa loob ng Office of the Chairperson. Kaya nga sineperate yun. Dapat hindi pwedeng papel-papel lang dahil confidential auditing yan na dapat parang magtrabaho naman na go beyond the documents, na go for other more credible, reliable evidence. Kaya nga pinapasok yung 1992 circular ng defense na sinasabi ni Attorney Capunan na superseded na daw yon. Napaka-importante ng 1992 circular na yun dahil nung year na yon, kung naalala nyo, transition from Cory to Ramos, yung flagship program ng both President Cory and President Ramos, yung flagship program nila is peace. Kaya nilabas yung circular na yon. Dahil at that time, wala pang confidential fund, Intel fund pa noon, intelligence fund, na gradually nag-shift from Intel to confidential fund para from military naging civilian in nature. Dahil po nung araw, inaakit ng gobyerno, sumuko ang rebels. At yung sukat ng success, hindi yung ma-arrest mo basta-basta yung rebel. Ideally, maganda yung kung ma-arrest mo. Pero yung mas importante doon, ma-convince mo, makausap mo, kusang loob siyang sumuko.
and that's a higher that earns higher points of success. So itong si witness, si Del Campo, sinasabi niya professional na uupo ka lang sa silya sa loob ng aircon na kwarto na hindi ka na mag-analyze, hindi ka titingin sa mas matibay na concrete evidence sa labas. With respect, baka overwork sila, baka kulang sila sa oras, o baka lazy, o I don't like to use those words, no? Pero kung professional ka at hawak mo yung ganyan ka-sensitive na auditing unit, medyo tibay-kabayan mo naman ebidensya mo. Huwag yung puro papel-papel lang na nasa loob ng aircon room na walang connect sa reality sa labas. Opo. Opo. Kasi ang hirap po kasi, ang problema po o magiging issue kapag nakabatay po sa personal na interpretation, papaano po yon mababalanse na hindi ka magiging bias? Yun po yung tanong, attorney. Yun po, definitely very biased kasi pag professional opinion yun, hindi professional conclusion dahil ang nangyayari diyan, base lang sa papel na opinion lang ng isang tao na walang peer review, walang comparison with other views, masyadong hilaw na professional opinion yun. Very, very vulnerable to bias. At ang isa pa, hindi pala siya kasama doon sa pumirma. Baga, in-endorse lang sa kanya yung mga dokumento mula sa dati pang humawak noon at wala siyang personal na kaalaman talaga patungkol sa kumpletong nilalaman o baga doon mismo sa mga dokumentong inimbestigahan o binusisi ng mga nakaraan niyang mga kasamahan. Yun po yung sinabi niyo po, yun yung tinutumbok ni Attorney Christine dahil yun yung yung wala talagang hindi personal knowledge. Ang professional opinion ni Del Campo ay hindi personal knowledge, na napaka-importante po yun. Opo. So definitely very yung evidentiary value ng testimony ni Del Campo kahapon is masyadong incredible. Opo. Pero kung bibigyan niyo po ng kahulugan ang opinion, kasi nag-object din si Attorney Kapunan that time yung ginamit po yung salitang opinion Gamitin daw yung professional, hindi ko nakalimutan ko lang yung isang word, professional interpretation. Ayan ho ba ay same meaning pa rin para po sa inyo bilang isang abogado? Ay, iba po yun. Kung personal interpretation mo lang, isabit mo lang sa papel yan. Hindi na kailangan dumaan ng hearing yun. Sabihin mo, this is my opinion, hindi mo na kaya i-hearing yun. Dahil yung i-hearing, yung galing sa witness mismo na nakita niya with his own eyes, narinig niya with his own ears. Walang kung gano'n, yung opinion ni Del Campo, definitely, opinion lang yun. Opo. Baga walang bearing, hindi po katanggap-tanggap kung sa korte mismo, talagang regular courts ito haharap, attorney. Ay, nako, sa regular courts, pag ginawa yun, kung ginawa ko yun, mababoldyak ako ng judge. Masyadong lenient lang itong si presiding judge Jesus Codero. Pinapalusot niya yung mga opinion na dapat fact ang tinetestify ng witness, hindi opinion. Opo. Since ganito pala, na hindi pala pinal yung kanilang naging desisyon, itong COA, pagdating po doon sa paggamit ng conflict funds ng Vice Presidente, sa tingin mo dapat yung depensa ay maghain ng i-dismiss na itong article ito dahil wala pa pala, hindi pa pala pinal, attorney? Dapat lang, premature. I-dismiss for being premature, for failure to exhaust. In fact, pag dumiretso ka nga sa Supreme Court, gagawin ng Supreme Court, ibababa niya mo na sa Court of Appeals. Doon magkakaroon ng hearing of the COA findings sa Court of Appeals before finally umakyat sa Supreme Court. O baga, para po sa inyo, ang dating po ninyo doon sa mga naging pahayag, premature pa lamang, yun po yung eksaktong baga nakapending pa ngayon na dapat desisyonan pa nila. No, very premature. Kumbaga, unborn fetus pa yan. So, yung article niya dapat ma-dismiss na. Dapat iakyat sa Supreme Court, tapos ang gagawin lang ng Supreme Court, i-remand sa Court of Appeals for reception of concluding evidence or concluding arguments. Opo. Pero doon ho sa mga resibo, may dalawa kasing naihayag kahapon na dalawa palang klase yan. May payment of rewards, may payment for information. Yung payment of rewards, yun yung parang
doon nagkaroon ng notice to disallow dahil nga wala pong sapat na mga dokumento like official receipts, sales invoice, dahil mga acknowledgement receipts lamang. Pero may pinakita kahapon na isang probisyon ng ating saligang batas na maari pala yung maliban sa official receipts, pwede rin yung mga adequate documents, which is yan din yung kinumpirma ni Del Campo sa kanyang sagot kahapon sa presiding officer, attorney. Oo nga, yung adequate supporting documents na, yung mga testimony sa House of Representatives. Pero yung nagtataka ako dito, bakit kailangan na yung reward, kailangan mo yung mga specific details na, hindi, pagka pinagduktong-duktong mo yan, delikado yung buhay ng informant niyan. Kung sino nagbigay ng information, kung kanino binigay yung reward, hindi ka agad binibigay ka agad. Masyadong delikado yung information na yan. Kawawa yung informant. Nabigyan nga ng reward, napatay naman. No? So, very unreasonable yung demand ng COA na yan. And besides, bakit ngayon lang ganyan yung COA? Hindi naman ganun yung COA nung araw at saka sa other government agencies na mas malaki na times 10, times 100 yung confidential funding nila. Bakit hindi hinahanap ng COA yon in other government agencies? Bakit dito sa napakaliit na amount na, kumbaga, 125 pa yan o something? Opo. Samantalang billion sa iba. But hindi ina-apply that same principle in other government agencies, no?